Praise the Lord. Isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat. Every day is Lord's Day. Sa araw pong ito ay meron po tayong panibagong paksa na ating pong tatalakayin po sa araw na ito upang magbigay ng daan sa atin at maintindihan at maunawaan natin ang patungkol sa ating kaligtasan. At bago po tayo dumako sa ating pong pangangaral, saglit po nating hilingin sa Diyos na tayo patnubayan at gabayan sa ating pong mensahe sa araw na ito. Tayo po ay saglit na yumuko at manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay narito at nalilikluhod sa iyong harap na humihingi ng patnubay at gabay sapagkat alam namin na ang lahat ng karunungan at kaalaman ay tanging sa iyo nanggagaling. Yes, Lord. Kung kaya kami po ay dumudulog sa iyo, hinihiling po namin ang iyong Santong Espiritu na kumilos po sa amin kalagitnaan, lalong higit sa mga nakikinig ngayon. Yes, Lord. Naniniwala po kami na ang Santong Espiritu ang siyang magbubukas ng mga puso't isipan ng bawat tao upang ihatid sa pagkaligtas at mailapit sa aming Panginoong Jesucristo. Marami pong salamat. Itinataguboy din po namin sa iyo ang gawain ito mula umpisa hanggang wakas. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Purihin ang Panginoon at kung kayo po ay may mga Biblia, ang ating pong teksto na ating pag-aaralan ay masusumpungan po natin sa aklat ng Efeso, chapter 1, verse 4 hanggang 6. Ganito po ang pagkakasabi ng sulat ni Apostol Pablo. Bago pa man niya likhain ang mundo, pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya. Dahil sa pag-ibig niya, nung una pa'y itinalagan niya tayo para maging mga anak niya sa pamagitan ni Jesucristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Mga minamahal kong kapatid, ito po ay binigyan ko po ng paksa na tanging ang Diyos lang ang gumawa sa ating kaligtasan. Ulitin ko po, ang ating paksa ay tanging ang Diyos lamang ang gumawa sa ating kaligtasan. At maniniwala po ako na sa pag-aaral na ito, magbibigay daan po sa atin na maintindihan natin ang ating kaligtasan ay hindi po nanggagaling sa atin, kung hindi ito ay nanggaling lamang mula po sa Diyos. Meron po akong nais na talakayin dito po sa ating mensahe ngayon. Tatlo po yung nais kong bigyan ng diin o bigyan na dapat natin talakayin. Una, may naiaambag ba tayong kahit ano sa ating sariling kaligtasan? Meron po bang naiaambag ang tao para po sa kanyang sariling kaligtasan? At pangalawa, malaya bang magpasya ang tao para sa kanyang kaligtasan? Malaya po ba ang tao na magpasya para po sa kanyang kaligtasan? At dito tingnan din po natin yung aral noon na ang tinatawag po nila na Pelagianism. Tingnan din po natin kung ano po yung kahulugan na yan. Sa ating pong tatalakayin ngayon, nais kong galawin o pukawin ng konti ang iyong critical thinking kasama ang iyong pinaniniwalaan dahil po sa paksang ito at kailangan po natin na pagnilayan ang ating pinaghahawakan at tinatayuan patungkol po sa kaligtasan. Una, gusto kong tignan po natin na malaya bang magpasya ang tao para sa kanyang kaligtasan? Malaya po ba na magpasya ang tao para sa kanyang kaligtasan? Kapag pinag-uusapan ang tungkol sa malayang pagpapasya o free will, agad po sumasagi sa ating isipan ang tungkol po sa kaligtasan. Nais nating malaman kung sino ba talaga ang kumokontrol o ang may hawak ng ating walang hanggang hahantungan. Sa bawat pagtalakay tungkol sa malayang pagpapasya o free will, kailangan muna nating maunawaan ang kalikasan ng tao sapagkat siya nagpapasya ayon sa kanyang kaligtasan. Halimbawa, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ito ay ginagamit nila na sinasabi nila na ang free will, may free will tayo para maligtas o hindi. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ang isa pong bilanggo, alam po natin yung bilanggo.
ay may kaliyaang kumilos o gumalaw sa loob ng kanyang selda. Ngunit siya ay sa loob lamang ng selda maaaring kumilos. Nasaing man niya na gawin ang kanyang nais gawin, kahit sa labas ng bilangguan ay hindi niya po ito magagawa dahil may pader na humahadlang sa kanya. Mga minamahal kong kapatid, ganito ang kalagayan ng lahat ng tao. Dahil po sa kasalanan, ang tao ay nakabilanggo sa selda ng pagkasira at kasamaan na laganap hanggang sa kaibuturan ng bahagi ng kanyang pagkatao, at siya po ay nakagapos sa kasalanan na ating katawan, ng ating isip, at maging ng ating pagpapasya. Ano po ang sinasabi ng Jeremias chapter 17 verse 9? Ang kalagayan ng puso po ng tao, ito ay mandaraya at walang katulad ang kasamaan. Sa ating pong natural at hindi binagong kalagayan, ang ating pag-iisip ay makalaman at hindi espiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa espiritu po ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga, kapag itinuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi po siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. Mga minamahal kong kapatid, kapag ating pinag-aralan ng salita ng Diyos, kapag ikaw ay hindi na ipapanganak na muli, ikaw po ay kaaway po ng Diyos. Galit po ang Diyos sa iyo dahil po ikaw ay may taglay na kasalanan, sapagkat ang kasalanan ang siyang nakapaghiwalay po sa Diyos. Sa Romans chapter 8, verse 6 to 7, nakasaad sa mga talatang ito na tayo ay mga kaaway ng Diyos bago pa tayo maligtas. Hindi tayo nagpapasakop sa Diyos at sa kanyang mga tuntunin o kautusan dahil hindi po natin kaya. Wala po tayong kakayanan. Sapagkat meron po talagang kasamaan na naririto sa ating kaibuturan ng ating puso at ng ating pagkatao. Malinaw ang sinasabi sa Biblia na ang kanyang likas na kalagayan, ang tao ay walang kakayahang magpasya upang piliin kung ano ang mabuti at banal. Ulitin ko po, katulad ng ating tinatalakay, malinaw po ang sinasabi sa Biblia na sa kanyang likas na kalagayan, ang tao ay walang kakayahang magpasya upang piliin kung ano ang mabuti at banal. Sa madaling salita, tayo ay walang kalayaang magpasya upang piliin ang Diyos. Ulitin ko po, sa madaling salita, tayo ay walang kalayaang magpasya upang piliin ang Diyos, sapagkat may likas po tayong kasamaan na taglay sa ating buhay. Ang ating pagpapasya ay nakasalalin lamang sa ating kalikasan. Katulad po ng isang bilanggo na ating halimbawa na nasa loob lamang siya ng selda, maaaring kumilos. Magbigay din po ako ng isang halimbawa. Ang isang patay ay walang kakayahang buhayin ang kanyang sarili. Tama po. Dahil wala siyang kapangyarihan upang gawin ito. Wala ho siyang kakayahang kumilos, idilat ang mata, o ano man ang kanyang gawin sapagkat siya po ay patay. Halimbawa po rito ay si Lazaro. Maging si Lazaro na 4 na araw na nasa libingan ay walang nagawa upang buhayin ang kanyang sarili sapagkat siya'y patay. Subalit, nang dumating si Kristo, ay inintusan niya na bumangon si Lazaro at nabuhay ito. Ito ay makikita natin sa aklat ng Juan, Kapitulo 11. Ganito rin ang ating kalagayan, tayo ay mga patay sa espiritu. Walang kakayahang buhayin ang kanyang sarili. Mahalagang maunawaan na ang plano ng pagliligtas ng Diyos ay nakadisenyo para sa kanyang kaluwalhatian at hindi po sa tao. Ang ating tugon ay papurihan siya dahil sa kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob. Kung tayo ang magpapasya sa ating sariling kaligtasan, sino ang maluluwalhati? Siyempre tayo, dahil may bahagi ka sa iyong kaligtasan sapagkat ikaw ang nagpasya. Pero dito po malinaw na wala pong sariling pasya ang tao,
para po siya ay maligtas. Kapag sa kaluwalhatian, sino po ang mabibigyan ng kaluwalhatian kapag ikaw ay may sariling pagpapasya? Maaaring tayo. Subalit, nilinaw ng Diyos na hindi kailanman ibibigay sa iba ang kanyang kaluwalhatian sapagkat ang kaluwalhatian, sabi na Isaiah 48 verse 11, ay tanging sa Kanya lamang. Ni katiting na kaluwalhatian ay hindi po pwedeng magkaroon ng tao pagdating sa kaligtasan. Gusto ko naman pong tignan po natin yung Pelagianism. Ito ay isang aral na dumating nung 300 siglo hanggang 400 siglo. Ang Pelagianism po ay ipinangalan kay Pelagius, isang monghe na nabubuhay noong huling bahagi ng unang siglo. Si Pelagius ay nagsimulang magturo ng doktrinang nag-uugnay sa kanyang pangalan. Mamaya makikita po natin ito kung Pelagianism hanggang sa kapanahonan po natin ay may ganitong aral. Ang Pelagianism ay ang aral na hindi ayon sa Biblia na ang kasalanan ni Adan ay hindi nakakaapekto sa mga susunod na henerasyon. Ito po kasalanan na nagawa ni Adan ay hindi nakaapekto hanggang sa mga susunod na henerasyon. Hanggang sa buong sangkatauhan. Ayon sa Pelagianism, ang kasalanan ni Adan ay kanya lamang. At ang mga inapo ni Adan ay hindi nagmana ng makasalanang kalikasan na ipinasa sa kanila. Direktang nilikha ng Diyos ang bawat kaluluwa ng tao at sa makatuwid ang bawat kaluluwa ng tao ay nagsimula sa walang kasalanan, malaya sa kasalanan. Yan po yung aral po nila. Kami ay hindi karaniwang masama, sabi ni Pelagian. Kami ay karaniwang mabuti. Ibig sabihin, meron silang, yung kanilang likas na katauhan ay mayroong kabutihan at may kabanalan sapagkat hindi sila naapektuhan ng kasalanan ni Adan. Binigyan din ni Pelagius ang kalayaan ng kalooban ng tao na mahalagang itinuturo na ang lahat ng kasalanan ay resulta ng malay na pagpili ng kasamaan sa kabutihan. Lahat ay may kakayahang malayang pumili na gumawa ng mabuti sa lahat ng oras. At dahil walang ganoong bagay bilang orihinal na kasalanan o isang binanang kasalanan o kalikasan ng kasalanan, kung gayon, hindi natin masisisi si Adan. Nilikha tayo ng Diyos na mabuti, kaya walang sino man ang may dahilan para magkasala. Kung hindi ka namuhay ng banal, ito ay dahil hindi ka nagsikap ng gusto. Ibig sabihin, nakadepende at nakasalalay sa iyo kung ikaw ay gagawa ng mabuti o gagawa ng masama. Pero sa katotohanan, ang sabi ng aral ng Pelagianism, may taglay ka talagang kabutihan sapagkat o kabanalan sapagkat hindi ka naapektuhan ng nagawang pagkakasala ni Adan. Ang pangunahing kasalanan ng Pelagianism ay ang pag-asa nito sa kalayaan at paghahangat ng tao sa halip sa biyaya ng Diyos. Lumalabas na sa aral ng Pelagianism, hindi kailangan ang biyaya po ng Diyos. Nakasalalay po sa kanilang gawa. Nakasalalay sa kanilang mga sarili ang kanilang kaligtasan. So, sa ating po pinag-aaralan kanina, kapag nakasalalay sa iyo ang kaligtasan, at dumating ka doon sa kalangitan, at iyan ang iyong aral, lalabas na ang kaluwalhatian ay nagmumula sa iyo. Ang papuri ay mula sa iyo, sapagkat naligtas ka ayon sa sarili mong pasya. Yan po yung aral ng Pelagianism. Sa pagsasabing lahat tayo ay nagtataglay ng likas na kapangyarihan na pumili ng kabanalan para sa ating sarili, ginawa ni Pelagius na walang bisa ang biyaya ng Diyos. Kung ganoon din naman po pala, ang pagpapasya ng kaligtasan ay nasa sa atin. Hindi na kinakailangan mamatay pa si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi na kinakailangan ang ikalawang Adan. Si Jesus po ay tinatawag na ikalawang Adan. Yung unang Adan ay nasira at nagkamali. Pero ngayon, ito ay ikalawang Adan na si Kristo. Hindi na natin kailangan si Kristo at hindi na kailangan mamatay pa si Kristo sa krus ng Kalbaryo
kung nakasalalay lang sa ating mga pagpapasya ang ating kaligtasan. Sinasabi ng Biblia na bago tayo iligtas sa biyaya ng Diyos, tayo ay patay. Malinaw po yung sinasabi ng Bible, Ephesians chapter 2, verse 1. Kung kayo may mga Biblia, pwede niyo pong basahin yan. Sinabi po ng mga Pelagianism na hindi ito masyadong masama. Maaari nating piliin na sundin ang mga utos ng Diyos at kung alam lang natin ang ating tunay na kalikasan, na mapapasaya natin ang Diyos at maliligtas ang ating sarili. Ang Pelagianismo ay nananatili hanggang sa panahon na ito at makikita sa anumang pagtuturo na nagsasabing ang pagsunod kay Kristo ay pangunahing pagpili na ginawa natin bukod sa supernatural na intervention ng biyaya po ng Diyos. Tatlong bagay lang naman ang lumalabas na aral po dito. Para maligtas ang tao, sumunod ka sa kautusan. Yan po yung una. Pangalawang aral na umiikot sa mundong ito, sa mga reliyon, para maligtas ka, kinakailangan mo ang biyaya ng Diyos, plus, kailangan dagdagan mo ng iyong gawa para ikaw ay maligtas. Yan po yung pangalawa. At ang pangatlong aral na totoo na lumalabas po dito sa mga samahan o reliyon, na nakasalalay lang ang kaligtasan ng tao sa biyaya lang ng Diyos at walang anumang dapat idagdag. Yan lang naman ang aral na lalabas. Una, pagsunod sa kautusan, pagiging mabuting tao para ka maligtas. Pangalawa, biyaya ng Diyos, plus kinakailangan dagdagan mo ng mga mabubuting gawa, dagdagan mo ng kautusan, equal, ikaw ay maliligtas. At ang pangatlo, walang anumang kautusan, walang anumang mabuting gawa, kung hindi sa biyaya lamang nasasalalay ang ating kaligtasan. Mga minamahal kong kapatid, tayo po ay tumitindig lamang dun sa pangatlo, na wala tayong anumang dapat idagdag, kung hindi sa biyaya lamang ng Diyos. Yung una at pangalawa, kansilado po yun. Hindi po natin pinaniniwalaan po yung ganung aral. Ngayon, sa ating pong huling tinatalakay, may naiambag ba ang tao kahit ano para sa ating kaligtasan? Ibig sabihin ng may naiambag, may kailangan bang idagdag ang tao para siya ay maligtas? Meron ba siyang kahit katiting na dapat gawin para po maligtas siya? O dapat lang natin paniwalaan na wala tayong dapat anumang idagdag kung hindi ang Diyos lamang ang siyang gumawa? May dalawang paraan para sagutin ang tanong na ito, mula sa isang praktikal na pananaw at mula sa isang biblical na pananaw. Tingnan muna natin yung una. Mula sa isang praktikal na pananaw. Ipagpalagay natin na ang isang tao ay may naiambag sa kanyang sariling kaligtasan. Kung posible ito, sino ang magbibigyan ng parangal sa langit? Kung meron daw pong naiambag ang tao para sa kanyang kaligtasan, pagdating sa langit, sino po kaya ang pararangalan? Siyempre ikaw. Kasi meron kang inambag. Magiging proud ka. Maipagmamalaki mo sa iyong sarili na kung hindi mo iniambag o nagkaroon ka ng ambag para sa kaligtasan, hindi ka maliligtas. Yun po yun, sigurado po yun. Kung sa anumang paraan ay may naiambag ang tao sa kanyang sariling kaligtasan, magkakaroon ng karangalan po ang tao. At kung sino man ay may maiaambag, tiyak na mababawasan ang halaga ng ginawa ng Diyos. So yung ginawa ng Diyos na pagbibigay kay Jesucristo na siya magiging kumpleto para sa kaligtasan ng tao, mababawasan po yun. At siyempre, hindi naman gusto po ng Diyos na mabawasan yung kakumpletuhan na ibinigay ng Diyos para po sa tao. Kung posible na makaambag ang tao ng kahit ano sa ating pagpunta sa langit, lalabas na ang bawat taong pumupunta sa langit ay babatiin ang kanyang sarili at ipagyayabangan sa kanyang sarili dahil sa kanyang ginawa para maging mamamayan sa langit. Siyempre, sasabihin mo, kung hindi ba ako sumampalataya, kung hindi ba ako may ginawa, hindi ako pupunta ng langit. Ang mga taong ito ay aawit ng ganito, purihin ang aking sarili sapagkat ako'y nakapag-ambag
para sa aking kaligtasan. Mapapalitan na po yung salitang purihin ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian at sa kanyang kabutihan sapagkat sa kanyang biyaya. Papalitan na po natin yan. Ito ay magiging purihin ng aking sarili sapagkat ako ay may naiambag para sa aking kaligtasan. Hindi kayang isipin na ang mga tao sa langit ay pinupuri ang sarili sa harip na ang Diyos. Sinabi ng Diyos, hindi ko kailanman ibibigay ang aking kaluwalhatian sa anuman. Tingnan naman natin yung pangalawa. Mula sa isang biblical na pananaw, wala kahit anong maiaambag ang sangkatauhan sa kanilang kaligtasan. Ang problema ng sangkatauhan ay ang kanilang pagiging makasalanan. Kalimitan, tinutukoy ng mga teologyan ang katayong ito bilang ganap na kawalan ng kakayahan na iligtas ang sarili. Ang tawag po dito ay total depravity. Yan po ang ibig sabihin niyan. Ang total depravity ay ang paniniwala na ang sangkatauhan ay makasalanan sa lahat ng aspeto at walang magagawa upang umani ng pabor ng Diyos. Dahil sa makasalanang kaligtasang ito, walang pakialam ang tao sa Diyos. Yan ay mababasa natin sa Roma chapter 1, verse 18 to 32. Kung may panahon po kayo, basahin niyo po yan. Ligtas sabihin na dahil ang sangkatauhan ay likas na makasalanan, pinipili ng mga tao na magkasala. Iniibig ang kasalanan, ipinagtatanggol ang kasalanan, at niluluwalhati ang kasalanan. Dahil sa kalagayang ito ng tao, nangangailangan siya ng direktang pagkilos po ng Diyos. Kanina sabi natin, ang tao ay patay. Kaya po, sa kalagayan ng tao, kinakailangan ng direktang pagkilos po ng Diyos. Ang direktong pagkilos na ito ng Diyos ay kanyang ipinapakita sa pamamagitan ni Jesucristo, ang tagapamagitan sa makasalanang sangkatauhan sa banal na Diyos. Unang Timoteo chapter 2 verse 5. Yan ay makikita natin si Jesus ang tagapamagitan mula sa tao at sa Diyos. Gaya ng nasabi, walang pakialam ang sangkatauhan sa Diyos, ngunit nais ng Diyos na makialam sa mga tao. Dahil mahal ng Diyos ang tao. Ito ang dahilan kung bakit niya isinugo ang kanyang anak na si Jesucristo upang mamatay para sa mga makasalanan ng sangkatauhan, ang perpektong paghalili ng Diyos. Dahil namatay si Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya, maaaring itiklara ng Diyos ang isang tao na pinawalang sala at matuwid. Romans chapter 5 verse 1. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang tao ay tinubos, binili mula sa pagkakalipin sa kasalanan at pinalaya mula doon. Mga minamahal kong kapatid, may mga lumalabas laging example na paano ba naliligtas ang tao. Sabi ng iba, ganito raw po kung ang paraan ng pagliligtas. Ang sabi ang tao ay para daw kung nandoon sa karagatan at nalulunod. Ano yan, very popular na example pagdating sa kaligtasan. Para daw siyang sisinghap-singhap. Ngayon, meron daw dumating na helicopter at doon ay naglaglag ng salbabida. At doon sa salbibida, nasa sayo kung kukunin mo o hindi. At kapag kinuha mo raw ito, ikaw ay maliligtas. Pero kung hindi, ay hindi ka maliligtas. So, naniniwala ko kung maling example po yun. Sapagkat ipinakikita yung tao ay nagpapasya siya sa kanyang sarili kung kukunin niya ang salbabida o hindi. Pero sa katotohanan, mga kapatid, walang kakayahan ng tao na iligtas ang kanyang sarili sapagkat siya'y patay. Ang pinakamagandang halimbawa po rito ay yung si Lazaro na namatay. Maliban na sinalita ni Jesucristo na Lazaro, ikaw ay bumangon, at mula doon sa Espiritong yun, nagkaroon ng buhay si Lazaro na isang patay. Yun po yung malinaw. Sapagkat sinasabi ng Bible, tayo ay mga patay sa harapan ng Diyos. So nagkaroon ka lang ng buhay dahil narinig mo yung tinig ni Jesucristo na siyang nagbibigay ng buhay. Ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at makapangyarihan. At ito'y sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Santong Espiritu na siyang nagbibigay ng kapanganakan sa isang tao. Maliban ikaw ay maipanganak na muli,
hindi ka makakakita sa kaharian ng Diyos. Ang kapanganakang muli ay hindi mo pa siya. Pumunta tayo sa natural na kapanganakan. Ipinapasya ba ng bata sa kanya sarili na siya ipanganak? Wala po siyang pasya. Kung hindi, siya po ay ipanganak na muli sa natural. Ganun din po sa ating po spiritual na kalagayan. Wala kang kakayahan na ikaw ay maipanganak sa espiritu. Kung hindi, ito ay gawa lamang ng Diyos para po sa iyo. Ang mga nabanggit na gawa ng Diyos na ang paghalili, pagpapawalang sala at pagtubos ay ilan lamang sa mga ipinagkaloob na walang kahit anong ambag ang tao. Kapag ang paniniwala natin na tayo naligtas sa pamamagitan lang ng biyaya ng Diyos at wala tayong naambag, mga minamahal kong kapatid, masasabi mong sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Amen. Pero kapag naniniwala ka na meron kang kahit katiting na ambag, sasabihin mo, purihin ng Diyos at purihin ang aking sarili. Dahil magkatugma kami o magkasama kami para sa aming kaligtasan. May mali po ron. Walang bahagi ang tao pagdating po sa kanyang kaligtasan. Amen. Malinaw ang itinuturo ng Biblia na hindi makapag-aambag ang sino mang tao sa kanyang kaligtasan. Anumang sandali na may isang taong mag-isip na maaari siyang makapag-ambag sa kanyang kaligtasan, siya ay gumagawa para sa kanyang kaligtasan na malinaw na sumasalungat sa mga ipinapahayag ng Biblia. Pansinin natin ang Efeso chapter 2 verse 8 hanggang 9, very popular na teksto na salita ng Diyos pero hindi nagiging malinaw sa iba. Kahit na ang pananampalataya ay isang regalo mula sa Diyos, ang kaligtasan ay isang walang bayad na kaloob ng Diyos. Dahil ito nga isang regalo o kaloob, wala kang magagawa para bayaran ito. Ang tanging mong dapat gawin ay tanggapin ang regalo. Subalit ang lahat ng tumatanggap kay Jesus at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Alam niyo po ba mga kapatid, maging ang iyong pananampalataya at para sumampalataya kay Jesus ay regalo din po ng Diyos. Hindi rin po galing sa iyo. Wala ka naman pananampalataya dahil patay ka nga. At wala ka rin pananampalataya dahil ikaw ay may likas na kasalanan. Paano ka mananampalataya kung ikaw ay may likas na kasalanan? Ang pananampalataya natin at maging ang pagsisisi mo ay regalo din po ng Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Banal na Espiritu ay tuturo kanya kay Jesus Cristo para ikaw ay lumapit. At sana po sa araling ito, tayo po ay meron po kayong naunawaan. At sa mga susunod po natin pag-aaral, magiging bigyan po rin natin ng linaw po ito pagdating po sa kaligtasan. And I hope meron po kayong naintindihan at naunawaan. At kung ikaw ay hindi pa kumikilala kay Kristo, ito po ang pagkakataon para tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Tayo po ay mananalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa mga tao pong nakarinig ng mensaheng ito. Dahil po, abutan po sila ng iyong biyaya, Panginoon. Sapagkat sa biyaya mo lamang kami ay maliligtas. Mabuksan ang mga puso't isipan namin, Panginoon, na matanggap ang pinakamagandang regalo mo, walang iba kundi si Jesus Cristo. At sa pamagitan nito, si Jesus ang siyang biyaya na siyang ibinigay mo po para sa amin. Pagpalain mo lahat na naabot ng pigil na ito sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. God bless po sa inyo lahat.